Hello guys, so pag-uusapan natin ngayon yung update dito sa ating AI bot ng Cointech2U na ginagamit natin sa OKX, Bybit, tsaka sa Binance. So far sa ngayon, ang pinaka-update natin dito sa ating main account, kumita na siya ng $789.48. Nag-start to ng June 29. To be exact is June 30 kasi yung 29, hating gabi na to nung nag-start eh. So, makikita natin dito na from June 30, maayos yung kanyang mga income, 23, 36, minsan nagto-12, nagka-37 per day, may 43. Then minsan maliit, yan katulad nito, depende sa movement kasi yan ng market. And then yan, biglang pumalo na naman ng 39 and 42. So yan yung mga kinikita niya. So ngayon nga ang naging total niya from June 30 up to August 9 ngayon, no? 789 dito sa isang account natin. Ngayon, ano ba nangyayari actually dito? So kung babalikan natin 'yan, dito pwede kang mag-bind ng dalawang trading platform. So sa ngayon, ito dalawa ang binind niya through API keys na tinatawag. So, isang OKX, isang Binance. So, reviewin muna natin to kung paano ba ginagawa niya. So, ito guys is hedge trading. Ibig sabihin, ang bot na ito, pumuposisyon ng dalawa, nagte-take profit siya any moment, depende sa setting na ginagawa nyo. Ang normally dito, kung mapapansin nyo, pagka pinindot natin yung futures, may lumalabas na mga margin balance. Pero mas accurate kapag mismong nasa Binance ka o nasa OKX, mas nakikita mo. So far, kung mapapansin nyo, this is only negative $74. Out of ang balance ko is 773. So kung i-compute natin yan as a drawdown, kung yan ba talaga ang magiging drawdown na kino-compute mo, 74, i-divide mo ng 773, yan. Ang drawdown lang natin is around 9% lang, 9 to 10%. Okay? Ngayon, bakit may pula, sir? Meaning, naka-open trade yan, hindi pa yan nagko-close, magko-close lang yan kapag naka-profit na. Pansinin nyo kasi ang market, to, ang market natin, sample lang natin para makapag-drawing tayo, para maintindihan ng iba. Okay? Ano natin ito? Yan. So, kunyari ito yung market, ang gagawin ni bot, magkakaroon siya ng long position and short position. So, for sure, dito sa area na to, possible na magtipi na siya. Yan, dito sa area na yan. So, magtitipi na si bot. So, mangyayari itong isa, magne-negative naman, no? Pero tandaan natin ang market, especially kapag volatile yan, hindi naman yan laging pataas, hindi rin laging pababa. So, yung mangyayari dito, in some period of time, kahit naipit yan na tinatawag ng iba ipit, babalikan niya ng market para makuha niya naman yung short position. Kung hindi man, sample na lang natin, no? Sige, sa gold tayo. Kung mapapansin nyo to, ito, kahit ito nag-win ka, pagdating dito, yan, bumalik na naman yung market. So sabihin natin dito, magbe-break even yung isa mo na short, okay? Pwede niyang i-close yun or iintayin niya dito, sabay i-close ng AI bot. So laging dalawa yung position. Kaya ang nangyayari, saan man pumunta ang market, nasa iyo pa rin yung panalo. Pero paano yung isa? Dahil possible, balikan at babalikan niyo ng market. Ito ang cons sa mga AI bot na ganito, guys. Which nangyari yan nung bumagsak ang CRV. May naipit talaga, which ako naipit ng 150. Pero kung hindi ko yun ginalaw, sana, no, nabalik siya. Kasi during that day din, nasa labas kasi ako noon, mamaya papakita ko sa inyo, nagkaroon tuloy ako ng negative 150. Pero nabawi naman yan in some other trade. Okay, nabawi naman ng bot yung trade na yon. Mamaya papakita natin kung ano nangyari doon. Anyhow, dito muna tayo sa Binance. So makikita nyo ngayon, ito yung mga open position ko sa
sa Binance, I have 32 open position. Actually, dito makikita ko rin eh. Yan, ayan yung mga position niya. So, meron na tayong $6 sa SHIB. Umangat kasi ito eh, sa pagkakaalala ko today. So, 98% na yung kinita niya. So, ayan yung mga position niya. Tingnan nyo ang mina-margin lang ng bot. So, mina-margin lang niya is $3, $4. Hindi yan isang bagsak na trade, $3 kaagad. Normally, around 10% ng unit ng order size mo, doon siya nag-open. Katulad nito, ang inopen lang niya is $0.41. So, ang talo lang sa ngayon is 0.18. Pero hindi pa yan nagka-close. Pagka nag-close na yan, doon mo makikita na puro madalas win, no? Magkakaroon tayo ng win sa ito, ayan, yung mga win natin. Unrealized PNL, may mga green na ganyan. Okay? Ganyan yan. Meron ding red ngayon. Minsan, ayan, hindi pa to close lang to. Ayan, partially close pa yan. So, hindi pa yan totally close. Normally, nagiging green yan pagka yan ay naging totally close na ni 1 week na. Kung mapapansin mo, inopen niya to. Ito, minsan nangyari dyan. Inopen niya to ng mag-isang buwan na, July 14, pero pinartially close na niya. Negative 24, pero closing PNL is negative 2. So, gagawa niya ng paraan yan. Hintayin niya na bumalik ang market. Sa Matic, yan yung medyo malaki. Pero the rest, nag-green naman yan. Ngayon, titignan nyo ngayon, just to make sure, winning ba talaga yung bot na to? Kung punta ka sa PNL niya, meron tayong manual close nung nakaraan. So, sabihin natin 86% dito. Sa 3 months, let's say 1 month, 83%, kumita na tayo. 160 dito ang kinita niya in 30 days. Okay, na ginamit natin itong Binance using that. Ito, dito. So, makikita naman natin yan dyan. Na kasama yan dito sa margin. So, iba ang margin ng Binance ko, no? Iba ang, naglagay ako dyan, if I'm not mistaken, around 500 plus. Ngayon, 765 na siya. Okay? Pero yan, may mga cons dyan, may mga pula. Pagka beginners ka, hindi mo alam, sir, bakit pula? Mga tanong sa akin ng beginners. Normally, syempre, ang trade, hindi yun ang pasok mo kaagad, profit kaagad yan. So, possible, mag-negative muna yan. And then, hintayin mo mag-close. Dito tayo sa Binance. Hintayin mo mag-close, doon siya makakakuha ng profit. Okay? So, cons nito, ng dito, so far, yun nga, mapapansin mo, baka hindi ito accurate itong margin balance saka future balance. So, better go to future balance. And then, lihitin mo ba yung mga income? Isa pang mga tanong ng iba. Let's say, for example, 785. Bakit hindi ko nakikita yung 785 nakita ko dito? Unang-una, itong 789 na to is both Binance and OKX. Okay? Now, syempre, hindi sinasama ng bot ang mga nakatrade na margin. So, kung ipa-plus mo yung open, yung mga position na minargin mo dyan, kasama pa yan na balanse. Okay? Makikita mo yung mga margin na yan. So, let's say this will be around $100 plus. Yan, kung mga $100 yan. Doon mo siya makikita. So, same with OKX. Okay? Pagka sa OKX, saan ka pupunta? Pupunta ka sa asset, may asset. Makikita mo ngayon, 756 yan, umangat siya. So, nabawasan ko na to eh. May dinagdag pa ako eh, no? So, dyan sa 756 na yan, mapapansin mo, may mga open trade pa. Punta tayo ng, wait. Sa trade tayo, yan. Punta tayo ng derivatives. So, dyan sa derivatives, makikita mo kung ilan ang open trade niya. So, we have a 45 open position. So, makikita mo yan, may green, may red. And majority, syempre, red muna bago yan mag-green. Pero pag tatinignan mo to, ayan, kumita tayo today sa SHIB ng $16. So, 24% lang yan, no, ng $16. Pumalo kasi. So, nakalong ng 15x pa to, dapat 20x yan. Sa comp, kumita, the rest, ayan.
So, silipin natin, ayun, meron, atong mga pula na to guys, ayan no, isolated yan no. So, galing yan sa copy traded, sa copy trading. Ang cross, yan ang galing sa AI bot. So, may mga tinatry tayo kasing features ng OKX. So, best pa rin, kasi sa OKX, may talo yung copy trade ko. Pero pagdating sa AI bot ng OKX, panalo. Walang talo. Okay? So, titingnan natin yan, view or more. Tingnan natin. So, ito ang view and more. Puro panalo tayo ngayon. Itong red, kung mapapansin mo, isolated. So, galing to sa copy trading. Hindi kasi naka-isolate ang copy trade. Hindi kasi naka-isolate ang AI bot. So, nag-try, inano ko na, inoff ko na uli yung copy trading ko. So, isolated yan, hindi yan galing sa AI bot. Pero kung mapapansin mo, lahat ng galing sa AI bot, it's yan, yung cross na yan, cross 15, cross 20, lahat ay green. Anyhow, mamaya, dun tayo sa second account ko. Okay, so ayan, makikita nyo lahat green. So, yan lang yung mga cons. Minsan, hindi nyo maramdaman, sasabihin ng iba, Sir, hindi ko maramdaman yung panalo ko, blah, blah, blah. Kasi sa overview ko, yung asset ko is, let's say, 500 yun. Bakit 550 lang? Pero ang sinasabi dito is 200 na kinita ko. So, hindi nyo makikita kaagad yun kasi nga, may mga naka-open trade na hindi sinasama, especially sa OKX. Yung, tandaan nyo to, estimated value. It's not your total asset. Estimated lang. Kasi nga, meron ka pang mga open trade na tinatawag. Okay, now, pang long term ba tong ating, as long na nandito ang bot na CoinTech to you, possible na pang long term. Ngayon, ito, kung kayo ay namatyagan nyo na, nakita nyo na yung mga previous bot, similar ito ng Royal Q na almost 2-3 years na. Ang Royal Q, halos parehas lang sila na setup. Ang pinagkaiba lang ng CoinTech to you sa Royal Q is Royal Q is a spot trading lang. Pero parehas na parehas, naka-hedge din sila, may mga ganito rin silang sistema. And then, ang CoinTech to you, ang kagandahan nito, futures, kaya mas malaki ang income. Meron tayong leverage na recommended natin is times 20 lang. Huwag na kayong tataas, huwag na kayong magtaas, huwag na kayong magbaba. Sa unit, yan, may mga bago tayong setting na nilabas sa group natin, which pwede nyo tingnan. So, silipin lang natin kung anong nangyayari sa iba. So, nakita na natin sa futures, negative 71 tayo. Ito yung floating natin, floating na unreal, na negative PNL. So, open pa yung anong yan, open pa guys, yung ating trade na yan. Okay, so sa OKX, hindi natin makita yung negative niya, pero kung sisilipin natin to, yan, let's say 2.3, gawin na natin 3, $5, $7, estimate lang yung ginagawa ko, $8, 9, okay, plus 4, $15, let's say $20, 21, 22, okay, then ito, malaki, may yung short naman ng SHIB kasi umangat siya, so $30, 30 plus 10, 40, 42, 43, plus yun, malaki yung sand niya yun, 42, ang nilagay ng ano ay 42 plus yan. So around $60 din, no? $60 din ang negative natin dito. Pero kung makapapansin nyo, it's a good drawdown pa rin sa halagang meron tayong overview na around 756 asset. So kung i-divide natin yan, okay, so $60 divide mo ng 750 na lang, no? So 8% lang ang pinaka-drawdown niya. Yung drawdown, tinitingnan yan. Pagka pumunta kayo sa may FX, sa mga Forex, meron tayong drawdown. So masyadong maliit siya. Kasi normal na mga drawdown ng mga ibang bot is around 50, 40, 60. May nakikita pa nga ako 60, 70. May drawdown pa nga 90. So pagka above 50 na, huwag nyo nang gamitin yung bot na yon.
Pero ito, ganda ng drawdown. Now, so punta tayo ngayon sa second account natin. Tingnan natin. Okay, lipat lang tayo. So yung kanina, 700 plus ang kinita, 774. And then ito naman, nag-start to ng 665 na siya. Mas maganda pa kinita nito. Hindi ko kasi ginagalaw. Ayan, meron yung mga una na tumigil ako dahil nagpalit ako ng setting. So nag-start to ng July 6 nag-start to. July 6. Makita nyo, maliit nung una. Meron siyang isang malaki. Ito na yung nag-boost. 85, 40, tapos bumalik sa maliliit uli siya. Okay? Ito yung nag-boom ang CRV. So, talo ko dun sa isa, negative 150, tapos dito bumawi siya. Okay, so 665 na yung income ng total na to ng second account na to. So, hindi ko to account to ni Mrs. Okay? So, yan yung income niya dyan. So, yung mga yung mga floating niya, bagaman hindi accurate to. So, wala tayong Bybit dito. OKX na lang ang gumagana dito, guys. So, ayan, may negative 46. And then, kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko ng maganda. Switch tayo kasi ang ginamit ko na lang dito ngayon ay OKX. So, kung titingnan nyo ang overview nito, guys, yan. Nag-start lang to sa around $600. Yan, so $921 na. Okay? So, ayan, kung mapapansin nyo, kung ipa-plus nyo yung dinagdag ko, ayan, para maging maliwanag, no? To trading USDT, 399 na lang, plus 162. Ito yung pinaka-latest niya, no? Kasi ito, hindi na to eh. So, $561. $561 ang start niya. Ito kasi, ito yung una na winidraw ko ulit. Una, naglagay ako ng 200 plus. Winidraw ko, may ginawa ako dyan. And then, naglagay ako ulit ng 500 plus para dun sa bagong setting ko. Same lang din ng mga previous na ginagalaw. So, yan yun. Naging 921 na siya from 565. So, yan yung income natin, which is, ito yun. Okay? Yan, 665. So, kung titingnan din natin ang overview niyan, ang order niyan, order history, position history, yan yung sinasabi ko halos lahat green. Meron lang tayong negative dyan na nag-manual close ako nung bumagsak ang CRV. So, pwede ka mag-manual close pagka nakita mong may news na pangit, baka maapektuhan yung bot, no? Pero yun nga, nag-survive yan nung nagtumaas yung XRP. Okay, so nag-survive tayo nung tumaas yung XRP. So far, yun yung isang update natin. So, dahil sa last account tayo, pakita ko lang. So, ganun yun guys, no? Ito yung isa sa mga account din natin. So, ito ang $2,000 account ko. Okay, using the third account. Okay. So, 408 na ang kinita niya. Nag-start siya ng July 24. So, bago lang, no? July 24, then August 9. Ito yung pinaka-late na nagawa, no? So, pwede yan. Pagka may ibang account din, nagpapaandal sa inyo ng pera, pwede yan. Pero I'm not suggesting. Ito, mga kamag-anak ko lang to. Okay, so ano nangyari sa futures niya? Primarily futures siya. Login lang tayo. So, nakapag-login na tayo. So, ito guys, nag-start to ng $2,000. So, ngayon, ang balance niya ay 2,123. Maliit lang. Ang drawdown nito, pinakamataas na nito ay nag-$70. Maganda ang pagka-setting ko dito. Times 20 ang leverage. And then, 20 unit kadalasan yung mga tinirade niya. So, makikita nyo, ang dami niyang tinitrade. So, makikita natin dito yon sa futures. So, ang activated coins niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no?
So 21 activated coins siya sa Binance kasi meron siyang 2,000 US dollar. Okay, so yan yun. Ngayon sa OKX naman, tingnan natin sa OKX. Okay, so ang naging future balance niya ay 1676. Nag-start to guys kung titingnan natin, punta tayo sa asset niya. Total asset niya ngayon ay 16. So ngayon bumaba ng 5. Actually yan, no? Nag 640 pa yan eh. Okay? Pero nag-start to 1,500. Makikita niyo naman dito, ayan, no? Deposit is 1,000, then additional 500, and then ngayon 1,621 na siya. So nasa isang CoinTech to you lang siya. Okay? So kinita niya is 408. Same pa rin. Siyempre may mga drawdown tayo. Ang drawdown niya $21 negative siya ngayon out of 2,100. Yan yung pinaka-drawdown niyan. Guys, ano lang do your own research. At least may naintindihan nyo ang trading. Your funds is your responsibility. AI bot to. So, robot pa rin ang nagte-trade para sa atin. So, you have to do your risk management. May risk management setting tayo. Sundin nyo lang yun. Kung hindi possible, masunugan kayo. Kung talagang pwede rin kayo mag-cut loss kung nararamdaman nyo masyado ng malaki. So far, ito yung honest review natin. So far, so good siya. Meron lang kayong mga dapat tandaan, dapat ingatan sa setting, okay? Ayaw maniwala nung iba kasi hindi nila nasusubukan. Ako manual trader talaga ako. Never akong bumilib sa bot. Royal Q matagal nang in-offer sa akin yan. Hindi ko ginawa. But since this is introduced by an OKX manager, a trading platform na kilala rin yung tao. So ginawa natin, sinubukan natin for 2 weeks, tsaka natin inilabas. So nung nilabas ko to, ito. So nire-review natin ngayon. Pwede kayong sumama sa sa FB group namin para sa mga question nyo related dito. Okay, so thank you again guys. I hope na mas naintindihan nyo yan. So don't worry, alam nyo na yung mga floating balance na yan. Yan, yung mga drawdown natin. So, naglalaro lang sa napakaliit na percentage ang drawdown ng AI bot na to. Okay, so I hope, thank you again for watching here on my TikTok video and review natin sa CoinTech to you. This is an honest review and always do your risk management. Thank you guys.